Sabi ko sa inyo guys, yung iba, matagal na yung 3 months, umaayaw na dito. Totoo yan, real talk yan. Bakit may mga creator na tumatagal naman? Kaya kung baguhan ka at gusto mong makasurvive sa mundong to ng content creation, standby ka muna dyan, makinig ka muna at panoorin mo to bago ka magbura ng channel mo mamayang gabi. Wala, bakit magbubura? For what? Bakit? Hello mga ma'am sir, welcome back sa aking channel. Kung bago ka dito, ako si Jem at nagbibigay tayo ng mga tips para sa mga aspiring YouTubers. Ay teka, psst, ikaw. Oo, ikaw. Aminin mo, may video ka na ikaw lang yung nanonood hanggang dulo. Just, huwag mo nang ikaila. Alam ko yan. Kasi napagdaanan ko yan. Alam mo yung tipong, ikaw na nag-shoot, ikaw na nag-edit, ikaw na nag-upload. Di ba naman yung pagla-like, ikaw pa din? Di ba naman yung pagko-comment ng nice video gamit yung ibang account, ikaw pa din? At yung panonood hanggang dulo, ikaw pa din yun? Ala ka! Pero alam mo, congratulations. Dahil dyan, official na content creator ka na. Bakit? That's normal. That's normal para sa mga baguhan dito sa YouTube. Alam mo kung ano yung hindi normal? Yung sinasanay mo yung sarili mo na hindi nag-grow yung channel mo. Yung sinasanay mo yung sarili mo na kahit monetize ka na, okay lang sa'yo kahit na hindi makasahod. Very wrong mindset. Kaya for today's video, pag-uusapan natin yung mga struggles ng mga baguhang content creator dito sa YouTube. Bakit nga ba marami yung mga baguhan na hindi nakakasurvive for the next 6 months? At bakit meron ng mga creator na tumatagal naman dito? Okay, ngayon pag-uusapan muna natin yung buhay ng mga baguhan na I'm sure marami yung makaka-relate. Kung legit ka na small content creator dito sa YouTube, di ba kapag nagsisimula ka pa lang, ganito usually yung buhay mo eh. Upload ka ngayon, boom, check mo yung views after 10 minutes, may 3 views. Kasi yung 3 views na yun, ikaw lang din pala yun kasi playback mo lang. Bigla tayo mapapatanong na, Lord, parang wala kayatang planong i-bless yung channel ko. Pero alam mo yung dapat mong gawin, relax ka lang, kumalma ka lang. Kasi hindi ibig sabihin nun, malas ka. Ibig sabihin lang nun, beginner ka pa lang kasi. Ang mahirap kasi sa atin yung mga expectations na yan. To the fact na kapapasok pa lang natin dito sa YT. So, di ba yan yung buhay po ng mga baguhang creator dito sa YT. So, ngayon, ano ba yung mga struggles ng mga baguhang creator? Kanina, nagpa-happy lang tayo ng buhay ng mga baguhan. Pero ngayon, pag-uusapan natin, ano ba talaga yung mga struggles nila? And guys, let's normalize this. Kasi lahat ng mga creator na pagdaanan to. Diba? Yung tipong gumawa ka ng content, tapos feeling mo, alam mo yun yung viral material na. Ganun yung pakiramdam mo after mo gawin yung video na yon. Yung in-upload mo nang mayroon kang confidence na malala. Tapos kinabukasan 42 views. Diba? Kinabukasan 69 views. Ay nako. Mas masakit pa doon sa sinin ka lang ng crush mo. Tiningnan ng sinin lang, di ka ni-replyan. Aray mo. Tapos bubuksan mo sa Facebook. Diba? Doon sa homepage ng YouTube. Tapos may makikita ka pang ganito. 1 week pa lang sa YouTube, monetize na. Diba? Ididagdag bigat yun sa kalooban mo na grabe naman yun. Ako na ilang buwan na ganito pa rin. Tapos yun, grabe naman yun. 1 week pa lang, monetize na. Tapos ikaw na 1 year na, loading pa rin yung blessing sa YT channel mo. Kaya sa pinakamatindi na struggles na nararamdaman, nangyayari sa mga baguhan dito sa YouTube. Tapos kapag napagdaanan yung mga struggles na yan, wala, matagal na yung 3 months. After nyan, hindi na masusundan. Tatamarin na. Yung first 6 months, isa yan sa pinaka-critical moment para sa mga baguhan dito sa YT. Na kapag napagdaanan mo yung 6 months na yan, na motivated ka pa rin, hindi ka pa rin sumusuko, despite ng lahat ng mga challenges, struggles na yan, ibig sabihin, para sa'yo ang content creation dito sa YT. So now, let's proceed na guys with the survival tips. Paano tayo makakasurvive sa mga struggles na yan? Ang una dyan, tinatawag na consistency. Madaling sabihin, paulit-ulit tayo sa consistency, pero ang hirap gawin, di ba? So, pag sinabing consistency, mga ma'am sir, hindi yung upload today, disappear bukas. Hindi ganun na. Hindi kasi pwedeng ganito eh. Ngayong araw sasabihin mo na, today, from now on, magdi-daily uploads na ako. Sisipagan ko na dito sa YouTube. Tapos mga susunod na pangyayari, ano na, makikita mo na lang, last upload, 2 weeks ago, 1 month ago. Mga sir, hindi mo naman kinakailangan, hindi ko naman sinasabi dito na kailangan mo maging super sipag. Kailangan mo lang dito, hindi yung nawawala ka na parang multo. Ng ghost, di ba? Saklap nun. Ghosting. Nauuso yan ngayon eh. Pati sa YouTube, meron din pala.
Kung hindi natin kailangan na magsipag ng sobra-sobra dito, na hindi ka na matutulog, hindi ka na magpapahinga, ang kailangan lang is at least maging consistent ka. Kahit sabihin mo pang 1 video per week yan, basta lagi mong ginagawa at nagiging consistent ka, magkakaroon ka ng mga organic viewers at audience sa channel mo. Diba? Hindi yung bigla ka na lang mawawala na parang bula. Diba? Maraming ganun eh, yung bigla-bigla na lang nawawala. Buti hindi lumabas sa ilong. Okay, pangalawang survival tips para malampasan mo yung critical na 6 months dito sa YouTube kung baguhan ka pa lang. Huwag mo i-compare yung chapter 1 mo sa chapter 20 nila. Yan kasi minsan yung problema sa atin. Kapapasok pa lang natin sa YouTube, kagagawa pa lang natin ng channel natin, nagko-compare na tayo kaagad. Kino-compare mo kaagad yung 10 subscribers mo doon sa 1K subscribers niya, doon sa mga video niya na maraming comment, matagal na nang pinaghirapan niya. Matagal na panahon niyang pinag-aralan niya. Dapat ganun din po yung ginagawa natin. Aralin natin kung paano tayo mag-grow dito sa YouTube. Instead na mag-compare tayo nung number ng subscribers natin, yung number ng mga views natin, at yung mga kagamitan natin. 'Di ba? Minsan nagko-compare kasi tayo na yung iba may ring light, yung iba may magandang microphone na gamit, yung iba DSLR, may studio, may editor, ba? Tapos ikaw may electric fan. May phone mo basag pa yung screen. Ikaw na may manok na tumitila o pa sa background. Ikaw na may mga K9 na tumatahol pa sa background ng video mo. Alam mo guys, legit yan, totoo yan. Dahil ako nung nagsisimula pa lang ako, first video ko, second videos ko dito, alam niyo yung background ko? Halo-halo. Mga sasakyan, tahol ng aso, lahat. Pero hindi ko pinansin yun guys. Tuloy lang ako doon sa content ko kasi yun ang pinaka-importante sa lahat. Diba? Okay lang yun na ang gulo ng background, maingay yung background mo kasi lahat nag-umpisa sa pangit na quality. Okay, pangatlong survival tips, gumawa ka ng content na ikaw mismo panonoorin mo yung video na yun na ginawa mo. Na ikaw mismo, habang pinapanood mo, hindi ka naboboring, patatapusin mo hanggang dulo. Diba? Itanong mo sa sarili mo na, kung hindi ako yung gumawa ng video na to, panonoorin ko ba to? Ngayon, kung hindi mo masagot, nahihirapan kang sagutin yan, ibig sabihin, ayusin mo muna. Ibig sabihin, ayusin mo pa. I-improve mo pa. Alam niyo mga ma'am sir, real talk lang, may mga video talaga na flop. Kahit na masakit, mahirap tanggapin, pero meron talagang mga tinatawag na, alam mo yun, unsuccessful. Failed. Nag-failed yung video mo na yun. So, meron talaga tayong content na pinapupuyatan natin gawin. Ini-edit natin 3 to 4 hours. Minsan mas mahaba pa. Yung tipong feeling mo yung content mo na yon is masterpiece na. Di ba? Pakiramdam mo masterpiece na eh. Pero ganun talaga mga ma'am sir. No? Parang ano lang yan eh. Parang, di ba? Hindi lahat ng luto mo masarap. So may luto ka na sumasablay minsan. May luto ka na habang. May luto ka na sobrang alat naman. Pero hindi ibig sabihin nun, hihinto ka na magluto kasi syempre magugutom kayo. Charot. Hindi ibig sabihin nun na may mga nag-fail tayong mga videos, may mga sumablay tayo, may mga flop tayo na videos, hihinto ka na lang. Mga ma'am sir, sinasabi ko sa inyo, yung unang-unang ipiplease natin sa mga content natin dito, hindi si YT, second na lang si YT. Yung unang-una is yung mga audience talaga dito sa YT, yung mga viewers. Kasi kung wala yung mga audience na yan, hindi tayo papansinin ni YouTube. Yun, iilan lang yan sa mga survival tips na maibibigay ko sa inyo na pwede ninyong subukan para malampasan, makasurvive sa unang critical 6 months ninyo dito sa YouTube. Sabi ko sa inyo guys, yung iba, matagal na yung 3 months, umaayaw na dito. Totoo yan, real talk yan. Matagal na yung 3 months. Diba? Kaya ngayon pag-uusapan natin yung mindset ng matatagal na dito sa YouTube. So ano ba yung mindset ng mga matatagal na creator dito? Bakit ba sila tumagal ng ganyan? And uunahan ko na kayo mga ma'am sir ha, na yung mga matatagal na creator dito, hindi ibig sabihin nun na sila na yung mga pinaka magagaling kaagad. Hindi sila yon. Alam nyo ba na yung mga matatagal na creator dito, sila yung pinakamatigas ang ulo. Pinakamatitibay ang loob pala. Kayo naman. Pinakamatatag. So, bakit natin nasabi yan? Dahil marami na silang napagdaan ng mga challenges dito.
Marami na silang mga napagdaanan dito, sinubok kung hanggang saan talaga sila. So guys, yung mindset ng matatagal na dito sa YT, so hindi sila basta-basta sumusuko, hindi sila sumusuko ng dahil lang sa low views. Isa yan sa mindset ng mga matatagal na. O ano pa, hindi sila basta-bastang sumusuko ng dahil lang sa mga hate comments. Hindi sila basta-bastang sumusuko dahil lang sa mga bashers. Wala yan sa ano nila, bokabularyo nila. Yung mindset ng mga matatagal na dito, pag nakakita ng hate comments, siyang nakalagay doon, feeling magaling, wala namang quality. Alam mo yung mindset ng mga matatagal na dito sa YouTube? Wala, tatawanan lang yan. Ignore. Yung mindset ng mga matatagal na dito kapag nakabasa ng mga hate comments na 35k subscribers ka na, pero ang mga videos mo nasa 1k views pa din. Tinatawanan na lang yan ng mga matatagal na dito. So, tatawanan mo na lang. So, hindi ka papaapekto. Yan yung mindset ng mga matatagal na dito. So, hindi sila sumusuko ng dahil lang sa mayroon silang patay na video. Ano pa? Another mindset, hindi sila basta-bastang sumusuko ng dahil lang sa slow growth. Ano kung ano yung mindset ng mga matatagal na dito? Bakit sila tumagal? Okay, fluff today. Sige lang, upload lang ulit. Upload lang ulit bukas. Tuloy lang. Ganun yung mindset ng mga matatagal na dito sa YT. Mga ma'am, sir. So, yun po yung tunay na Sigma moves. Wow, Sigma moves. Sigma moves ng mga matatagal na creator po dito sa YouTube. Kaya kung baguhan kang creator, kagagawa mo pa lang ng channel mo, gusto kong sabihin sa'yo na kung ngayon ay pagod ka, nakakaramdam ka na gusto mo nang sumuko, nadi-discourage ka. Mga ma'am, sir, gusto kong sabihin sa inyo na normal ka. Normal ka, creator ka, at may potential ka. Yung ganyang mga low views, that's normal dahil baguhan ka pa lang, dahil beginner ka pa lang. Tumadaan pa po kasi tayo sa proseso, kaya ganyan. Kaya mga ma'am sir, kung nakarelate ka, mag-comment down below ka na laban lang para alam ko na nakarating ka sa part ng video na to. At mag-subscribe ka na dahil dito sa channel na to, hindi ka nag-iisa. Laban lang sa low views, guys. And sabi ko nga, inuulit-ulit ko sa inyo na dito guys, hindi ko kayo binobola, hindi ko kayo bubulahin, hindi ko kayo paaasahin. Instead, tutulungan ko pa kayo. So, ayun mga ma'am sir, I hope nakatulong sa inyo yung video na to, nagustuhan ninyo. And if you think na nakatulong, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung notification bell natin na nandyan sa ibaba para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. But before I end mga ma'am sir, I just want to shout out lang, of course, yung ating mga members. Shout out to my channel members. How are you guys? Shout out Team Pasibo. Shout out Kirk, Izumo TV, Leon Morales, Probinsya ng Lakwachera, Jerfy Vlogs, Coloring Fav, Nikay Padaba, The Dreamer, Savannah Marsan. Shout out to all of you guys. I hope magkasama pa tayo ng matagal this 2026. And syempre, ayan, merong mga nagre-request ng shout out doon sa last video natin. Shout out kay Sir Benjamin Perez. Thank you po sa support, sir. Shout out kay Kuya Alvin Mystery. Ang galing naman ni ma'am. Mas gusto ko yung content mo ngayon kaysa noon. Ay, sir, hindi ako yun! And shout out kay Narciso. Ayan, pa-shout out naman idol from OFW of Israel. Ayan, shout out po dyan sa inyo kabayan. And also, shout out din kay Jun Tiksay Vlogs. Maraming salamat po idol sa video mo. Pa-shout out from General Trias Cavite. Oh, kalapit lang tayo sir. And also, shout out din kay John Christopher Aguilar. Ayan, sana wala akong nakalimutan. Anyway, kung meron, sa next video na lang. So, yun mga ma'am sir, sa mga bagong subscribers natin, sa mga loyal subscribers natin, na laging nandyan sa comment section. And thank you so much guys. I hope na lahat tayo ay sumakses dito sa YT. So, ayun lang for today. Have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!